morning po mga kapatid ko dyan sa Malolos. Maraming salamat po sa Lord sa pribileyo na magkatipon-tipon po tayo para po sa ating prayer and fasting. Ayan. Sa hindi na po pagtatagal, tumayo po tayong lahat at magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Please open your Bible at the book of Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. I, therefore, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Verse 3, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4, there is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope of your calling. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, who is above all and through all and in all. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Damhin po natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Let us all pray. Amang Diyos na nasa langit, patuloy ka naming pinapapurihan, dinadakila, niluluwalhati. Maraming salamat nga po sa pribileyo na pinagkaloob mo sa amin na magkatipon-tipon po kami para sa isang layunin na maitaas ka lamang po, ikaw lamang po yung aming sinasamba. Sa oras pong ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa. Hayag man ito o hindi, patawarin mo nga po kami. Linisin mo yung puso't isipan namin at paghindapatin mo kami. Gayun din po ako, Ama, wala po akong alam. Gamitin mo po ako bilang instrumento lamang po kung ano man yung nais mong ituro. Ikaw po yung manguna, maramdaman namin yung presensya mo. Gayun din yung mga makikinig na kapatiran ko nga po sa Malolos. Buksan mo nga po yung kanilang puso't isipan nang sa gayon maging kalakasan ng aming espiritual yung anuman yung maririnig namin. Salamat po, anuman po yung mga hindrances na sasagabal sa gawain mo, iwinawasak namin in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kiniklaim na po namin ang katagumpayan sa pangalan mo sapagkat gawain mo ito. At uuwi po kami sa aming mga bahay, dala ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Muli, sa iyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri, parangal. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord po mga kapatid. Maaari na po kayong maupo. Our title for today is Unity. Bakit ko nga ba ginamit ang salitang unity? From the root word, unity. Malaking factor po ang unity or pagkakaisa sa isang samahan. Dahil ang goal nyo ay sigurado makakamit nyo kapag nagkakaisa kayo. At alam naman natin, natunghayan natin kung paanong ang dalawang pinaka mataas na ma-impluwensyang pamilya Duterte at Marcos ay nagsanib pwersa sa isang layunin para manalo sa nakaraang kampanya. At nakita po natin kung paano sila nanalo bilang presidente at vice-presidente dahil yan po sa pagkakaisa nila. Sabi po dito, a country that is divided will destroy itself. At natunghayan po natin yan mga kapatid sa Pilipinas na ang unity ay bumagsak. Disappointment over the collapse of the Marcos Duterte unit team following the resignation of Vice President Sara Duterte from the cabinet. Senator Amy Marcos says she was saddened with what happened. However, the presidential sister claims Duterte has suffered enough, which led to her departure. Marcos reiterates her support to the vice president, saying that their friendship will always remain.
nakakalungkot talaga na nabiyak yung unity. Nawala po ang pinakamahalagang sangkap ng pagkakaisa. Bakit? Nagkaroon sila ng tinatawag na self-focus. Me, myself, and I. Wala silang inisip kundi kung paano sila makakakuha sa sarili nila, kung paano sila lamang puro iniisip nila, sarili nila. Hindi nila inisip yung sambahayan ng Pilipino. Mas inisip nila kung paano sila magkakamal ng yaman. Nagkaroon sila ng focus para sa sarili, imbis na tulungan yung mga mahihirap, imbis na magplano para sa bansa. Ano ang inuna nila? Sarili nila. Nagkaroon din po sila ng unforgiveness, bitterness, at papasok na rin dyan yung jealousy, inggitan, na ito, kanya-kanyang bangayan. At ang naging resulta po mga kapatid, nakita naman po natin sa latest na news na kung paano dinakip si dating Pangulong Duterte na hindi man lang naproteksyonan ang kanyang karapatang pantao, na dapat sana ang gobyerno natin ang tutulong sa kanya. O kung may problema man, ang Pilipinas ang lilitis sa kanya. Hindi yung ibang bansa, dayuhan. Bakit? Walang pagkakaisa. Kanya-kanya ng awayan. Dumating pa sa punto na nagkaroon na sila ng death threat. Kanya-kanya silang pagsabi na pagpatay. Yan po yung mangyayari kapag walang pagkakaisa. Kung ang goal natin magtagumpay, kung ang goal natin umunlad ang Pilipinas, hindi natin magagawa yan kung walang unity. Gayun din sa tahanan, hindi lamang po yan sa ating komunidad na ginagalawan, kundi maging sa tahanan. Malaking factor po ang unity. Kung ang goal natin, magkaroon tayo ng matatag, masayang pamilya, buong pamilya, kinakailangan nating magkaisa. Magmula sa tatay, nanay, mag-asawa, hanggang sa mga anak, hanggang sa buong pamilya. Dapat po mayroon pong pagkakaisa yan. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan, dapat pag-usapan. Hindi na dapat yan pinapatagal. At lalo tigit sa church. Kung nais natin, ang goal natin, maraming kaluluwa ang maakay patungo sa ating Panginoon, kinakailangan natin magkaisa. Kung walang pagkakaisa, unti-unting mawawasak ang ating simbahan, ang ating church, lalo na sa Malolos, at hindi lamang sa Malolos, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung walang pagkakaisa, sa pastor, sa elder, sa lahat ng mga ministry. Kaya po malaking factor ang pagkakaroon ng unity. What is unity? According sa ating kumaring Miriam, unity means a quality or state of not being multiple or oneness, a condition of harmony, one accord, and a quality or state of being made one, unification. And how about the biblical meaning of unity? A state of oneness, harmony, undivided. Pag sinabing undivided, walang division, hindi siya kanya-kanya, hindi wasak, hindi sira. Nagkakaisa. Love among believers in Jesus Christ. Kaya malaking factor ang unity. Dako na po tayo sa ating katanungan. Magbibigay po ako, mga kapatid, ng 4 na katanungan patungkol sa unity. Una niya po dyan ay, why we need unity? Bakit nga ba natin kailangan ang pagkakaisa? First, unity is a mandate from God. Pag sinabing mandate, mandatory, kinakailangang gawin
It is not an option, but it is what He expects, particularly from His people. We, as Christians, kinakailangan meron unity sa atin. Second, sin in the commandments of God, as we read previously at Ephesians chapter 4 verse 3. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. Magbabinds tayo together. Hindi tayo magkakasabog-sabog. Sabi ng Panginoong Hesus, binds together. Ano pa? Our Lord Jesus Christ attains unity. Pag sinabing attains, siya na mismo ang Panginoong Jesucristo. Jesus foretold of unity. He spoke of there being one flock and one shepherd. Mababasa po natin yan sa John 10:16. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Ano pa? Jesus prayed for unity. Nanalangin siya para sa pagkakaisa. He prayed fervently that His believers be one. Tayong sumasampalataya sa Kanya, ipinapanalangin niya na magkaisa tayo. And yet, wala tayong pagkakaisa. How come? John 17:20-23. I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word. Verse 21, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Hanggang doon na lang po tayo. And Jesus died for unity. Namatay ang Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng pagkakaisa. His death on the cross broke the wall of division. Mababasa po natin sa Ephesians chapter 2 verses 13 to 14. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Verse 14, for He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Pag sinabing wall of separation, dati po kasi na-divide ang tao. Ang Gentiles, hiwalay po yan sa mga Jews, Hudyo at mga Hintil. Makikita po natin yan kung napanood nyo yung The Passion of Christ, na after mamatay ng Panginoong Jesucristo, nabiyak ang kalsada, nabiyak ang kurtina na naghahati sa dibisyon. It means na ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo ay nag-ugnay mula sa mga Hudyo at sa mga Hintil na magkaroon na ng pagkakaisa. Wala na. Wala ng Hudyo, wala ng Hintil. Yun po yung dahilan. And next, Jesus gave gifts of His church. Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Verse 12, for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. May kanya-kanya pong ministry. Yan po yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos. May pastors, may elders, sinabi dito, may evangelist. Kaya nga sa loob ng isang church, mayroon pong pastor dyan. Ang dami po nating ministry na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Elders, mayroong Tech Fraud, mayroong Gideon,
merong faces na humaharap sa mga bisita. Andyan yung C-Cube, nagsasayaw. Andyan yung mga nasa teaching ministry na mga nagtuturo. Andyan yung mga evangelist na humahayo. Kung walang pagkakaisa, hindi po kakayanin ng ating mahal na pastor yan o kung sino mang naglilid ng isang simbahan. Hindi po na kakayanin niya. Kaya nga meron tayo dapat pagkakaisa. Kung ano yung sinabi ng leader, ng ating pastor, magkakaisa po tayong lahat. Magmula sa teacher, magmula sa lahat. Pagka nagkaroon po tayo ng kukontrahin natin lagi yung sinasabi ng namumuno sa atin, saan tayo pupulutin? Malamang sa kangkungan. Bakit? Iyan yung sisira, iyan yung gustong-gusto ng kaaway na magkaroon tayo ng pagkakawatak-watak na isipan. Pero ang gusto ng Panginoong Hesus, magkaroon tayo ng unity, pagkakaisa. Matuto po tayo makiayon o makiisa sa lahat ng pinapatupad ng ating church. Bakit? Nagmula yan sa Diyos eh. Lahat ng mga sinasabi ng mga leaders natin, binigay yan ng Diyos. Galing sa Diyos yan. Kung hindi galing sa Diyos, bakit mo susundin? Eh dahil binigay ang pastor ng ating Diyos, sundin natin. Dako na po tayo sa ating pangalawang katanungan na how to unite. Paano nga ba tayo magkakaroon ng unity? Number 1 po dyan is praying for one another. Dapat po tayo magpanalanginan sa isa't isa. Kapag ka po mayroong nag-prayer request sa GC, lagi po tayo magbasa ng GC natin. Hindi po yan dinisign para scroll mo lang. Kailangan basahin mo rin yan kapag ka may nagre-request ng panalangin. Katulad kanina na panalangin natin si Elder Josie dahil nanghihina. Kailangan natin magkaisa. Kahit nasaan tayo, pwede tayong manalangin. Once na nabasa natin yung message, wag nating ignore. Bigyan natin ng pansin. Bigyan natin kaukulan na kahit sa sandali, pumikit ka. Kahit nasaan ka, nasa jeep, pumikit ka, nasa kwarto ka, kung may ginagawa ka, nasa trabaho ka, pwede. Pumikit ka. Manalangin ka sa isipan. Panalangin natin yung isa't isa. Kagalingan man yan, o may nababalisa. Kinakailangan po nating ipanalangin ang bawat isa para po magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ikalawa, loving one another. Mahalin po natin ang bawat isa. Hindi lamang yung pamilya natin yung mamahalin natin. Kahit mga kaaway, magpatawaran tayo. Kung meron kang hinanakit sa bawat isa, sa kapatiran man, sa pamilya mo, lapitan mo. Kailangan nating mahalin yan. Yung nakikita mo na kaaway, kinakailangan mong mahalin yan. Sabi nga ng Lord, utos niya yan eh. Love one another. Para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kung mamahalin lang natin yung nagmamahal sa atin, wala tayong nagkaiba sa mga nasa labas. Ikatlo, letting go of the past. Kapag sinabing letting go of the past, mag-move on ka na. Kung nagpatawad ka, kalimutan mo na yung kasalanan, hindi na yung uungkatin mo pa, paulit-ulit na lang na pinatawad mo na, hindi ka pa nag-move on. Pag sinabing kalimutan ang nakaraan, wag mo nang alalahanin pa. Let it go. Sabi nga sa kanta, let it go, let it go. Ikaapat, bearing one another's burdens. Lahat po ng mga kabigatan ng kapatid natin, tulungan po natin sila. Kaya nga kailangan nating pasanin ang bawat isa. Kung may dumadaan man sa pagsubok, ando doon, mag-share tayo, mag-advise tayo. Huwag tayong mag-solo, kundi magtulungan tayo para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Di ba napakasarap isipin, napakasarap damhin sa kapatiran na walang plastic, kundi lahat tayo buo. Aanin mo ang napakalaking church, napakaraming miyembro, pero hindi mo kilala yung bawat isa. Mas maganda na yung kakaunti tayo pero solid na ang bawat isa, wala kang sinisino dyan. Mahal mo yung bawat isa. Lahat kinakamayan mo, lahat binabati mo, wala kang nilalampasan, wala kang pinipili.
Third question, what example of unity in the Bible? Meron nga bang halimbawa sa Biblia na nagkaisa? Kung ang ibang mga Bible teachers po natin ay nagbigay sila ng mga example na positive, na nagkaisa, unity. Ako naman po, nagkaisa po sila pero negative. Ang ibibigay ko pong example ay sa Genesis chapter 11 po, na the Tower of Babel. Yung tower po ni Babel. Ano po ba meron doon? The descendants of Noah live in the area of Mesopotamia in Babylon. Dito po, nagsettle sila na sa isang lugar na tinatawag na Shinar. At dahil ang kanilang populasyon ay lumalaki at nag-grow, at meron po silang iisang salita lamang doon. Isang language lang. Kumbaga, meron silang isang salita lang. The people decided to build a tall, proud symbol na kung saan gusto nilang pantayan ang langit. Gumawa sila ng tore na kasintaas daw ng langit, nang sa gayon, ma-reach nila ang langit. They could be like God. Pero hindi pumayag ang Diyos doon. Bakit? Ikaw ba naman? Papantayan mo yung Diyos, magiging katulad ka ng Diyos. Walang sino man sa atin makakapantay sa Diyos. Sabi nga dito, it is reminder how important it is to obey God's word and not to think we can build a successful but godless life on our own. Hindi natin magagawa ang lahat kung wala ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil nagkakaisa nga naman ng mga tao, ang descendant ni Noah, na gumawa sila ng tore, ang ginawa niya, kinumpuse niya yung mga tao doon. Yung isang salita nila, pinarami ng Diyos at hindi na sila magkaintindihan. Nawala yung pagkakaisa nila. Nawala yung paggawa nila ng tore dahil hindi na nila maintindihan yung isa't isa. Wala na silang unity. Yung po yung nagawa nila na pagkakaisa pero sa maling paraan. Ngayon, gagamitin natin yung pagkakaisa na yun sa ating church. Magtutulungan tayo para makaakay na maraming kaluluwa, hindi sa kalokohan. Magkakaisa tayo katulad nung sa politika. Nagkakaisa sila kung paano magkurakot na gagamitin yung pandang PhilHealth, ililipat sa ibang fund, magkakaroon ng ayuda. Nagkakaisa sila, pipirma yung Pangulo. Tapos, ang ipapamahagi lang sa mahirap, ganong presyo, pero nabulsa na nila, nawala na yung bilyon na pondo na dapat sana sa mahihirap. Nagkakaroon sila ng pagkakaisa sa maling paraan na hindi dapat mangyari sa atin. Sa church natin, dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa sa positive way na mayroon tayong paninindigan patungkol sa salita ng Diyos. Na yun yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin, na magkaisa tayo para sa ikararangal, ikatatatag ng ating paglilingkod. Dako na po tayo sa pinakalas nating katanungan. Number 4. Benefits. What are the benefits of unity? Ano nga ba yung pakinabang natin sa pagkakaroon ng unity? At meron po ako inimbatahan para magpaliwanag sa ating bisita. Pasok! Ano naman yung mapapala natin nagkaroon tayo ng unity? The benefits of unity. Philippians chapter 2 verse 2. Unity brings joy and completeness. Siyempre, magagalak ka kasi wala kang kaaway, payapa ka. Tapos parang kumpleto na yung buhay mo kasi nga wala kang tinatapakan tao, wala kang kinakaaway kasi kabati mo lahat. Meron kang pagkakaisa. Kaya magkakaroon tayo ng kagalakan. Ayan. Romans 12:5, isa pa, unity is diversity means each one is important. We need each other. Kapag may pagkakaisa, syempre, walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang.
Kailangan natin yung isa't isa. Pag may pagkakaisa, magtutulungan. Hindi yung maglalaglagan. Halimbawa, kung nasa isla ka, o di magtutulungan kayo, hindi yung magkokontrahan pa kayo, maglalaban pa kayo. Next is in 1 Corinthians chapter 1 verse 10, God does not like divisions. Ayaw ng Diyos ng division eh. O di kung may pagkakaisa tayo, mapiplease natin si Lord. Yun yung pinaka the best nun. I-please mo na si Lord sa lahat ng bagay. Huwag yung tao yung piniplease natin. Pinakalas po yung dadami po yung church natin. Kung tayo may pagkakaisa, nagkakaisa tayong mag-win ng soul, magkakaisa tayo na sa lahat ng bagay nagkakaisa, aba, mapupuno po yung church natin, wala nang bakanting mga upuan. Wow! Yun po yung pinaka the best. At yung pinakaiiwan po sa lahat, iiwan ko po sa inyo ay ang Psalms 133:1. Sabi po dito, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yan. Kaya po mga kapatid, napakahalaga ng pagkakaisa. Kung walang pagkakaisa, babagsak. Hindi dadami yung church natin. Walang mangyayari, magkakagulo, puro away. Magiging miserable yung buhay natin. Wala na tayong mangyayari sa buhay natin kung walang pagkakaisa. Kaya napakahalaga po mga kapatid ng pagkakaisa. Isipin nyo na lang po, kung tayo nagkakaisa, pati sa pamilya natin, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Dadali natin yung pangalang Jesus Christ. Hindi lamang pag nasa church tayo, pati sa pamilya natin. Wala nang mga tahanang mawawasak. Kahit marami pang tukso ang dumating sa isang pamilya, hindi mawawasak yan kasi mayroong pagkakaisa. Yung tatay, yung nanay, nagkakaisa, yung mga anak. Sa komunidad, wala nang mangungurakot, wala na. Nagkakaisa na kasi mahal nila isa't isa eh. Hindi na nila kailangan lukuhin pa yung isa't isa. Lalo tigit sa bansa. Kung nagkakaisa lahat ng tao, magtutulungan, kung may mga bigatin, may mga problema, walang maghihirap na Pilipino. Walang mangungurakot, walang magnanakaw. Kasi iniisip nila yung bawat isa. Hindi na nila iniisip yung sarili nila. Ang iniisip natin, yung mga tao na sa paligid natin, lahat iniisip natin kung malulungkot ba sila, kung masasaktan ba sila. Yun po yung nagagawa ng unity. Kaya po, gustong gusto ng Lord na magkaroon tayo ng unity. Masayang masaya. At kapag nangyari yun, syempre yung kalaban ng Diyos, yung si Satanas, lungkot na lungkot yan. Kasi siya naman yung ugat ng lahat ng pagkakawatak-watak eh. Pagkawasak ng pamilya. Lahat ng mga gawa ng kaaway, gagawin niya yung paraan para magkaiwalay tayo. Lalo na sa anniversary, pag-aaway-awayin pa. Para hindi tayo makapag-win soul eh. Hindi tayo makapag-share ng gospel sa iba kasi si Satan ayaw niya magkaisa tayo eh. Pag nagkaisa-isa nga naman tayo, solid. Solid yung samahan natin. Mananalo tayo sa lahat ng goal. Yung pinaka-example ko po na solid yan, yung sa basketball na lang, sa sports. Tingnan nyo po pagka may unity, yung Golden State Warriors, bakit sila nakailan champion? Naka-4 na. May pagkakaisa sila. Pagka titira si Stephen Curry, although shooter na talaga siya. Pero, yung play nila ng pagkakaisa, pag pinasa sa mga kasama niya, gagawa talaga sila ng play para ma-block nila yung dadaanan ni Stephen Curry papunta sa 3-point shot. Yung goal nila, mananalo sila. Lagi siya nakakashoot kasi meron silang play na pagkakaisa, pasahan. Hindi yung laglagan. Gaya hindi sa atin bilang Kristiyano, magtutulungan tayo. Magpapasahan tayo magsisharean tayo ng mga bigatin para magtutulungan tayo para sa isang goal, yung makapag-win tayo ng soul. Yun yung goal natin, maka 3-point shot tayo ng mga kaluluwa.
madala natin sa Diyos. Yun yung pinaka-goal natin ng pagkakaisa. Magkaroon tayo ng mga kaluluwa na madala sa Lord. Yun po yung pinaka-goal natin. Maraming salamat po mga kapatid. To God be the glory po. Miss ko na po kayong lahat. Salamat po mga kapatid.